Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler. One Piece Chapter 1115 spoiler. Nagpapatuloy nga ang kwento ni Dr. Vegapunk patungkol sa Void Century. Patungkol pala sa idea ang naging conflict ng mga time na yon at ang naging pagkatalong araw ni Joy Boy ang naging katapusan ng Void Century. So ayun, syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1115 at wala pa nga tayong title ng chapter na to as of now. Pero nagsimula nga ang chapter sa naging reaksyon ng iba't ibang mga tao sa mundo sa mga sinasabi ni Dr. Vegapunk. So yun, asahan na nga natin na kada may sasabihing importante si Dr. Vegapunk, makikita nga natin ang reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo. At siguradong biglang-bigla nga sila dahil sa alam naman natin na iilan nga lang yung nakakakilala kay Joy Boy. Dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk, yung mga poneglyph nga raw record ng history kung saan nakasulat nga raw ang patungkol sa naging napakatinding laban. So hindi pa nga natin malalaman in details yung napakatinding laban na yon, pero sila Roger nga at ang crew niya talagang nalaman na ito dahil sa nakumpleto nga nila ang mga poneglyph. At maaring malaman nga lang natin ang patungkol dito pag dumating na yung time na nakumpleto na nga rin ito ng mga Straw Hat. Kailangan nga nilang mahanap muna ang lalaking marked by flames at sana nga nasa Elbap talaga ito. So ito nga yung nalalaman ni Dr. Vegapunk patungkol sa naging napakatinding laban. Yun nga raw ay dahil sa dalawang magkaibang idea pero hindi niya nga raw malaman kung sino ba talaga ang tama o mali. So ayun na nga, base rito mukhang hindi good or evil battle ang nangyari sa Void Century. Tingin ko nga nagmula rin mismo sa Ancient Kingdom si Im-sama. Maaring hindi talaga siya totally evil at maaring iba lang talaga yung pananaw niya sa mga gustong mangyari ng Ancient Kingdom at ni Joy Boy. So hindi pa nga natin sigurado yan at hindi pa rin natin alam kung ano ba yung ideyang pinag-awayan nila. Anyway, dahil sa matinding revelation ni Dr. Vegapunk, talagang nagpapanik na nga ang mga Gorosei. Gumamit nga raw si Mers ng napakatinding Conqueror's Haki para manakaut ang mga Dendenmushi, habang sina Sujuro naman inislash nga sa kalahati ang Punk Records. At dahil dun nakalaya nga ang mga Seraphim. So ayun, mukhang hindi nga natuloy yung matinding laban sa baba dahil nga sa nagpapanik na ang mga Gorosei. Matindi nga sana yun dahil sa lalabanan nga nila Sanji si Saint Venus, pero yun talagang priority na nga ng mga Gorosei ang mahanap ang Dendenmushi ni Dr. Vegapunk. Natingin ko nga siguradong hindi nila mahahanap at maaring wala nga talaga ito dyan sa Egghead Island. At napakaganda nga ng sitwasyong ito dahil sa kung magpapatuloy nga na nakapokus ang mga Gorosei sa Dendenmushi, siguradong mas madali nga makakatakas ang mga Straw Hat dyan sa Egghead Island. So dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk, ang naging pagkatalo nga raw ni Joy Boy ang naging marka ng pagtatapos ng Void Century. At makikita nga raw natin si Joy Boy laban sa mga taong may corona sa isang panel pero naka-silhouette nga ito. So basically, ang kalaban nga raw ni Joy Boy walang iba kundi si Imo at ang 20 Kingdoms. At talagang hanggang silhouette nga lang natin makikita ngayon si Joy Boy. Pero dahil nga sa silhouette, madidetermine natin kung ano ba ang lahi ni Joy Boy. Kung siya ba isang normal na tao, isang buccaneer o isang giant. So dahil nga raw sa napakatinding gera na yun, nagbago nga raw at ang mundo at ang continents na nag-exist 1,000 years ago, kung saan lumubog nga raw ito dahil sa pagtaas ng sea level ng 200 metro at konting bahagi nga lang daw ng mga kontinente yung natitirahan nila. So yun, talagang napakatindi nga nang nangyari sa laban na yun dahil sa matinding pagbabago sa mundo. Hindi nga biro yung 200 metro na pagtaas ng sea level, kaya siguradong napakadaming ang civilization ang na-wipe out nung time na yon. Siguradong yun nga ang dahilan kung bakit talagang hindi alam ng mga tao yung mga nangyari sa Void Century. Dahil kung iilan nga lang yung nakaligtas, siguradong hindi na nga ito mapapasa-pasa pa sa history. Pero ang matindi nga dyan, dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk, hindi pa nga raw talaga tapos ang gera. At ang mga ancient weapon nga raw, talagang magiging importante sa napakatinding gerang ito. So yun, ito na nga talaga ang will ni Joy Boy dahil kahit na nga natalo siya dati, talagang hindi pa nga doon natatapos. Base rito, kailangan nga talagang makompleto ang mga ancient weapon. Yan nga yung dahilan kung bakit parang walang ginawa si Roger sa world government kahit naging pirate king nga siya, dahil nung mga time nga na yun, siguradong hindi niya nga makokompleto ang mga ancient weapon. So tingin ko lang, maaaring may kinalaman nga yung red line sa pagtaas ng sea level. Dahil maaaring patuloy nga lang itong tumataas para hindi sila maabot ng tubig, habang yung mga ibang lugar naman sa mundo, talagang patuloy ngang lumulubog. So hula ko nga lang yun, pero eto nga sa last panel, ipinakita nga raw ang mukha ni Imu, pero
magkakasilhouette pa nga rin daw ito. Siguradong galit na nga yang si Im-sama dahil ito nga talaga yung pinakaayaw nilang mangyari sa lahat. Napakatagal na nga nilang naghahari sa buong mundo at iniingatan nga ang mga kwentong ito patungkol sa Void Century. Pero ngayon isinisiwalat nga ito ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. Kaya ayun, ano nga kaya ang gagawin ni Im-sama sa mga sitwasyong ito? Basically wala nga magawa ang mga Gorosei at hindi nga nila mahanap ang Dendenmushi. Kaya tingin nyo ba may gagawin nitong si Im-sama para matigil na ang ginagawang pagbo-broadcast ni Dr. Vegapunk? So ayun, i-comment nyo na nga lang yan sa baba at syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Ang magandang balita mga tol, wala nga tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. See you sa next video!